I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello University, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Sa mga Pilipinos and OFW, Marcos Loyalists and supporters, hello. Nako mga bes, siguro iba sa inyo, alam na ito. Matagal na ito mga kababayan. Itong last year pa ito na-discover. Pero ito, mula nung umupo si Secretary Angara, malamang alam niya na ito talaga. Nung una pa lang. Pero ngayon talaga mga bes, medyo nabubunyag, nabubulgar. At saka si Senator Tulfo, alam niya din ito. Pero naungkat ito mga bes Palagay ko, panibagong kaso na naman ito ni Piatos. Nako, talaga namang grabe rin naman talaga kapalpakan. Sinabi ni Secretary Angara, pa-imbestigahin ito mga kababayan. Very questionable. May kasabwat ang may kasabwat ang DepEd at saka sa mga sa mga school ng mga senior high sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Nako, parang yun ang tingin ko Pero para kompleto detalyado, panoorin nyo ito at basahin ko muna bago nyo panoorin yung balita ng GMA News. Naku, mga kababayan, panibagong kaso na naman ito ni Piatos, under sa kanyang pamumuno dito before. Kaya tapos, may lakas loob pa magtumakbo sa pagkapangulo, anak ng kuwago ka. Ito, basahin ko mga kababayan. So ito guys, sinabi po dito ng Radyo Pilipinas, ibinunyad ng Department of Education, DepEd, na hinarang nila ang pagpapalabas ng mahigit sa 52 milyon piso, plus pondo buhat sa questionable claim ng nasa pribadong paaralan. Ito'y para sana sa voucher program ng kagawaran para sa mga estudyante sa senior high school. OMGOs. Ano ba ang nangyari? Ay, sos. Hirap pala ng mga na itinalaga dyan. Mainit pala ang mata nila sa pera talaga. Sa isang pahayag, sinabi ni Education Secretary Sara Angara, nagsumiti ng kanilang bilang statement ang 12 questionable mga paaralan para sa school year 2023 to 2024 na sa ilalim ng panunungkulan ni Vice President Sara Duterte. Ano na naman kaya palusot itong mga dides na ito? Mabuti ka mo na agapan OMGOs. Ito yung guys, yung mga ghost. Hindi ghost employees ito guys Well, I think, medyo may kasabwat siguro, sa DepEd at saka sa mga management ng mga pribadong eskwelahan. Hindi ko alam, yan ang nakikita ko Posibleng pandaraya sa voucher program para sa mga senior high school na mahigit 50 milyon naharang ng DepEd. Agay! Ano po ang nangyari sa Pilipinas? Bakit masyado kayong masiba sa kwarta? Ayan ay pera po ng taong bayan. Inire-release yan para gastusin sa tamang paggastusan. Para sa mga senior high school, 50 million guys 52 million plus. Aba, ang laki niyan mga kababayan. Para kompleto detalyado, panoorin nyo itong balita ng GMA News. Sasabihin nila, tatakbo sa pagka-presidente sa 2028. OMGOs. Ngayon pa lang nakitaan ng palpak na pamumuno. Iboboto nyo pa kaya yan, mga kababayan? Of course, hindi na. Diba? Una-una, palpak ang pamumuno. Pangalawa, immature. Pangatlo, lack of experience. Pangapat, barabara. Panglima, gastudera. Pang-anim, waldasera. Pangpito, tantrumera. Agay, hindi kayo naloka. Sasabihin nyo naman, fake news. Hoy, excuse me. Ito, para hindi fake news, panoorin nyo itong balita ng GMA7. Go students! Kwentong kababalaghan ito sa ilang paaralan, pero may iniimbestigahan ganyan ang Department of Education.
Sila ang mga hindi raw nila matunton na senior high school students sa 12 private school na kasama sa Senior High School Voucher Program ng DepEd. Ang programa ay tulong pinansyal ng gobyerno para makapag-aral ng senior high school sa paralang di sakop ng DepEd tulad ng private schools. Binibigyan ng mga incoming grade 11 student ng voucher na katumbas ng 14,000 pesos to 22,500 pesos. Automatic na makatatanggap nito ang mga nakatapos ng grade 10 sa mga public school. Kailangan namang mag-apply kung graduate sa private school at hindi grantee ng Education Service Contracting Program ng DepEd. Hindi pinangalanan ng DepEd ang mga private school. Sabi ni Education Secretary Sani Angara sa isang payag, siniseryoso ng DepEd ang aligasyon. Hindi raw kukonsintihin ang maling paggamit ng pondo para sa edukasyon. May mga hakbang daw ang DepEd laban sa mga paralang mapapatunayang may Go Student tulad ng pagtatanggal sa accreditation nito. Pinag-aaralan na rin daw ng DepEd ang administrative at criminal sanctions na maaari nilang isampa laban sa sinumang sangkot na school personnel o official. Panawagan ng DepEd sa publiko, isumbong sa kanila kung may matisod na irregularidad sa pagpapatupad ng kanilang mga programa. Pagtitiyak ng DepEd, tutulungan ito ang mga estudyanteng tunay na nangangailangan ng ayuda. 3 ang paaralang iniimbestigahan sa Bulacan at 2 sa Pangasinan. Tig-isa naman sa Metro Manila, Tarlac, Pampanga, Rizal, Northern Samar, Davao del Sur at Maguindanao. Pinag-aaralan na rin ng DepEd kung idudulog sa Philippine National Police o National Bureau of Investigation ang investigasyon sa ghost beneficiaries ng SHS Voucher Program. Hindi naman sang-ayon sa Education Secretary Sani Angara na alisin ang nasabing programa dahil maraming estudyante ang umaasa at nakikinabang dito. Nakikiisa raw ang DepEd sa planong Senate inquiry para imbestigahan ang pananamantala sa voucher program. Yun ang kino-consider namin, especially to kasi usapin nga na dapat hindi lang yung pagpapatanggal lang sa kanila sa sistema ng vouchers, pati yung pahabulin sila sa asunto kung ano yung kung may talagang may kaso against them. Oh, narinig nyo yan? Balita ng GMA? Ha? At balitang tanghali? Oh, ano na naman ang sasabihin ng mga dilis? Fake news? Oh, sasabihin, gawa-gawa na naman yan. Oh, sa pamumuno ni dating Secretary Duterte yan. Yan nga ang sinasabi natin. Mabuti naman at nag-resign. Oh, goes. At thank you naman kay Secretary Angara. At naharang yan. Naku, kawawang Pilipinas. Kawawa ang kabanang bayan. Kung yung mga tao na yan, iluluklok nyo. Oh, naku, patawarin nyo po ako, Panginoon. Pero wag nyo hayaan na maluklok ang mga tao, na mga politisyan na may balak na hindi maganda sa bansang ito. So, yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Oh, malamang. Hindi kayo mapalagay. Kurakot pabor. So yun guys, ang pinaka-latest updates info video natin. See you again on my next upload video. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.